Alam mo bang sa simpleng glutinous rice flour, pwede ka nang magsimula ng patok na negosyo? Mula sa classic palitaw hanggang sa tikoy at buchi na bentang-benta tuwing holiday season. Ito na ang aking ultimate collection ng glutinous rice flour recipes na pwedeng-pwede mong ipang negosyo. Affordable, masarap at siguradong kikita ka. May nimisin na bakani, kaya naman, simulan na natin. Today magluluto tayo ng karyoka na pang negosyo, kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay maghahalo tayo ng mga dry ingredients natin. Kaya dito sa isang bowl, meron ako ditong 500 grams ng glutinous rice flour or yung malagkit na bigas. Lalagyan ko ng 4 and 1/2 tablespoon or 1/4 cup plus half tablespoon ng all-purpose flour. Meron ako ditong prepare na 2 cups ng water. Lalagay natin unti-unti dito hanggang sa mag-form yung ating dough. So, dapat ang consistency nito ay hindi ganun kalambot, hindi rin naman ganun katigas kasi pangit naman yung matigas na karyoka din, di ba? Lagay ko na rin 1 teaspoon ng vanilla. Optional po yan. Pero syempre, kung gusto mong medyo may hint na, di ba, pagka-vanilla niya, lagyan natin. So, halo-halo-halo lang. Maganda talaga to na minamano-mano ng halo para na feel mo ikaw mismo yung mga powder pa at saka yung consistency ng ating dough. So, okay na yung aking dough. Hindi na ako nagdagdag pa ng water. So, wala nang natirang dough dyan. Ngayon naman, maghanda tayo ng ating paglalagyan. So, pwede naman tray, pwede namang mat. Diba? Basta malinis. So, ngayon, mag-mold na tayo. Ang gamit ko ay half tablespoon para ito yung pang-mold natin. Para pantay-pantay. So, bibilugin ko lang yan. Tapos, pa-flat ko ng konti. Yan. And then, tutusukin ko gamit yung barbecue stick. So, ilagay natin dito. So, bakit natin kailangan tusukin ng barbecue stick? Para po maganda yung pagkabilog niya at the same time, hindi siya yung pagpumutok as in talagang, kasi di ba yung air mapupunta dito sa loob. Ngayon, pag wala siyang mapaglabasan, puputok siya. Ang tendency, magiging pangit yung kalalabasan ng pagkabilog niyan. Okay? So, nagpapainit na rin ako dito ng kawali. So, shallow fry lang natin, konting mantika lang, habang tinatapos natin to. At itetest natin kung mainit na yung ating kawali. Ayan, pag bumubula-bula na dito, pwede na nating ilagay yung mga nagawa nating first batch ng nagawa nating karyoka. Shallow fry lang, ibig sabihin, hindi siya yung punong-puno ng mantika or naka-deep fry. So, merong part dito ng karyoka natin na hindi nalalagyan ng mantika. Tapos ito, dapat meron kang kahit papano may ample space ka pa kasi lumalaki pa siya ng konti. Tapos pag hindi pa totally masyadong na-touch ng mantika, dumidikit yan sa isa't isa. Parang gusto nilang maging close talaga. Medyo i-light brown natin lang itong ating mga karyoka. Ayan, at kapag nag-brown-brown na siya, light brown, golden brown, okay lang naman. So, ahunin na natin. So, huwag kayong mangamba kung umiimpis yung inyong naunang nalutong karyoka, kasi wala pa naman siyang timpla. So, okay lang yan. Ngayon naman para sa ating sugar glaze, lalagay ko yung 2 cups ng light brown sugar. Tapos lalagyan ko siya ng half cup ng water. Hayaan ko lang yan na ma-dissolve yung sugar dito sa ating water. So ang heat natin dito, low to medium lang para hindi masunog yung ating asukal. Ayan, at kapag unti-unti nang nadidissolve yung sugar sa water, ilalagay na natin yung ating mga karyoka balls. So pwede na to silang sabay-sabay. Hindi na yan dyan magdidikit. Tapos, haluin natin. Ito yung time na hindi na natin papatiran ng halo. So, halu-haluin lang natin to hanggang sa nagkaramelize pa yung ating sugar. So, ngayon nagkakaramelize na yung ating sugar dito sa ating karyoka, yung sa mga balls natin. Ngayon, ang hinihintay naman natin dito na ma-achieve ay mag-crystallize naman yung mga sugar. So, parang magic, galing. So, ito na yung ating karyoka. Ayan, nakita nyo naman kailangan lang nating halu-haluin ito para ma-achieve natin yung lahat nakakoat. Makikita mo lahat nakakoat dito tapos maganda yung pagkakalagay ng asukal niya. Patayin ko na yung apoy kasi na-achieve na natin yan. Ngayon naman, syempre, ito ay pwede mo nang idiretso sa stick. Ready na pambenta. So, meron ako ditong barbecue stick. Depende naman sa'yo kung gaano kahaba yung iyong stick, Tapos, normally, sa isang stick ay 3 piraso ang laman. Yun. Pwedeng pahaba pa, yung mga ganun.
Ayan. So, itong nagawa ko ay sa kalahating kilo ng glutinous flour, makakagawa tayo dito ng 86 pieces ng carioca. Pero kung tigta 3 piraso sa isang stick, makagawa lang tayo ng 28 sticks nito. Kaya naman ang puhunan ko lang dito, hindi ka maniniwala, dahil less than 100 pesos lang. 98 pesos. Ni-round off ko na, 98 pesos lang yung puhunan ko kasama na yung stick dito sa nagawa kong kalahating kilo ng glutinous flour. Ngayon, kung sabi ko nga, 28 sticks ang magagawa mo dito, pwede mo siyang maibenta ng, ang bentahan talaga sa labas nito, yung mga naglalako ay 12 pesos. Pero pwede mo ibenta ng 10 to 12 pesos din ito. Kaya naman para sa tubo o kita dito pa lang sa kalahating kilo ng glutinous flour ay pwede nang mag-range ng 182 pesos hanggang 238 pesos. O, di ba? Sobrang dali lang gawin at sobrang mura lang. Kung naghahanap ka ng mga less than 100 pesos na puhunan, pwedeng-pwede nang ito yung gawin mo. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo rin ng isa pang kakanin na pwede mong maibenta using glutinous flour, pwede mong i-check yung ating banana buchi na recipe dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng palitaw na pangnegosyo in 3 ways. Kaya naman, simulan natin. So, meron ako ditong 1 pack ng glutinous rice flour. So, yung 1 pack niyan, 500 grams or kalahating kilo. Pero nagtira ako ng 1 cup. Yan, set aside lang natin para mamaya ay meron tayong pandagdag-dagdag. Ngayon, maglalagay ako ang prepare ko dito ay 2 cups ng water, pero uunti-untiin ko lang. Depende yan sa magiging texture ng ating palitaw. So, gagamit ako ng gloves. So, kaya pwedeng magugas ka ng kamay. Kailangan malinis yung kamay mo, di ba? So, ang texture ng palitaw natin, dapat hindi siya ganun katigas kasi magiging matigas naman yung ating palitaw. Hindi rin siya ganun kalambot kasi baka maghiwa-hiwalay pag niluto mo na. Kanin lang natin. Kailangan mag-form siya ng parang dough. Yan, ito na yung ang tawag dito ay galapong. Ayan. Hindi ko lahat na ilagay. Ito ay 1/3 cup pa. Nung sinukat ko, so ang nagamit ko lang ay 1 cup and 2/3. Para dun sa saktong texture na gusto ko. So, hindi siya matigas yung pag-break mo hindi rin siya ganun ka lambot naman. Ngayon, hahatiin ko to sa 3. Ayan. So, para mahati mo to sa 3, kung gusto mong even, no, pwedeng timbangin mo or pwedeng magtansya ka na lang. So, ito na yung 3 galapong na hinati natin. So, tig 200 grams lang yung nilagay ko dito sa dalawa since meron pa tayong powder, no, na gagamitin mamaya. Tapos, ito ay 315 grams. So, una kong gagawin ay ube. So, sa ube, pwedeng maglagay ako ng 50 grams ng ube halaya. Tapos, half tablespoon ng ube flavoring. Saluin ko lang siya. Dito talaga, kailangan mo ng glove kasi naghahawa sa kamay. Ngayon, kaya tayo meron yung glutinous flour na powder para maglagay-lagay tayo, para mag-even ulit. Kasi syempre, naglagay tayo ng dry at saka yung ube halaya. So, medyo lalapot or magkakalas. Saluin lang natin hanggang makuha natin yung tamang consistency. Yung ating ube galapong. Kapag wala ka namang makita or gusto mo naman medyo nagtitipid ka, ayaw mo ng ube halaya, so pwede naman na kahit yung ube flavoring na lang. Or pwede naman na ube halaya na lang ilagay mo. So kahit alin doon, pwede naman yun. Next na flavor naman na gagawin ko ay yung langka. Kasi favorite talaga namin yung langka. So meron ako ditong 50 grams nung langka mismo. Na-bottle na to Tapos yung syrup niya is mga 2 tablespoons. So, lalagay ko na din. Kasi minsan, depende sa season ng langka, mas mura pa na bumili ka ng nakabote kesa fresh na langka. At least to, may timpla na. Ganito, sticky masyado, di ba? Pag kulang sa powder, malalaman mo kasi sticky siya masyado. Pag sobra naman sa powder, ang feeling naman yan ay madaling mag-break yung dough mo, yung galapong mo. Ayan, ito na yung ating langka galapong.
Since meron tayong natira na glutinous powder, ngayon ilalagay natin siya dito sa plain. So, meron akong natira na 1/3 cup ng water. So, ilalagay ko ngayon yan dito. Dahan-dahan ulit. So, ito na yung ating galapong na plain. Ngayon, magbibilog na tayo. Gamit ako nitong scoop para pantay-pantay yung ating mga palitaw. Yan, bibilog lang natin siya. So, depende naman sa'yo kung gaano mo gusto kalaki yung iyong palitaw, ano? Yung palaparin mo, or medyo pa oblong. So, ito na yung ating plain. Ngayon naman gagawin ko yung ube. Ayan. Same din naman, magtakal tayo ng 1 scoop, pero optional kung gusto mong maglagay ng laman sa loob. 1/2 teaspoon. Yan. So, ibilog muna natin yan dyan. Natin sa flat ng konti. Okay. Next naman natin yung ating langka. So, since nahalo na natin yung langka dyan, pwede na nating ibilog. 1 scoop lang ulit. So, may mga langka-langka bits naman yan. Kasi kapag nilagyan natin ng langka pa to sa loob, yung nakabote, hindi siya aayos dahil masyadong, may syrup yun eh. So, masyadong magtutubig siya. Unless, ang ilalagay mong langka dito, yung fresh, yung hinihimay, di ba? Yung nahimay na tapos nahugasan, ganun. Chop mo lang, silagay mo dito. Next naman natin na gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig na paglulutangan ng ating palitaw. So, maglalagay ako dito ng pandan leaves. Ayan, kasi isang pampabango at pampasarap sa palitaw yung pandan leaves. Kung wala naman, okay lang. Pero kung meron, may mga sa kapitbahay, pwede kang humingi. Kumukulo na yung ating tubig na iniinit dyan. At pag kumulo yan, kailangan maamoy mo muna yung aroma ng pandan bago mo ilagay itong mga palitaw natin. So, malalaman mo na luto na yung ating palitaw kapag siya ay lumitaw na. So, sino man ang nag-imbento ng pangalan nitong kakanin na to, napakagaling niya. Alam niya talaga na ang itatawag. At kapag nagsimula ng lumutang o magpalitaw-litaw yan, didrain natin muna ng konti yung excess na water. Tapos didiretso natin dito sa ating nyog. So itong nyog na to ay hindi natin kakatasin yan. Kailangan nga yung mas puting-puti dyan eh. No, yung hindi, walang mga brown. So instruction na nyo si kuya na nagkakayod ng nyog na pangpalitaw yung gagamitin nyo. Yan. So, same procedure na gagawin natin sa ating langka. Tapos sa ube, ganun din. Pero uunahin ko munang ilagay lahat yung langka para hindi maghawa yung kulay. So, habang nakasalang yung ating ube palitaw dyan, ngayon yung sesame seed natin para sa sugar, no? Yung isang pack niyan, nabili ko lang yan 10 piso yung isang pack. Tapos, iro-roast lang natin siya. Pag nag-golden brown na, saka natin papatayin yung apoy. Yan. So, ito na yung ating sesame seeds. Roasted na yan. Ngayon naman, lumutang na o lumitaw na ang ating ube. Yan natin siya dito sa ating nyog. Masarap madaming nyog talaga, promise. Ngayon yung sesame seed natin, lalagayan ko ng 1 cup ng sugar. Kailangan medyo durugin natin ng konti yung sesame seed para kumatas lalo yung kanyang lasa dyan sa asukal. Yan, tapos set aside na natin. At ito na yung ating palitaw na may 3 flavor. Siyempre yung ating plain or yung ating regular, yung ating ube at yung langka. Ngayon naman, ilalagay natin siya dito sa ating packaging. Nilagyan ko ng dahon ng saging para talagang native na native yung dating ng ating palitaw. Since nakagawa ako ng 40 pieces, so gagawin natin siyang tig 8 peraso per pack. Tapos, yung sugar natin na may sesame seed, nilagay ko na lang dito. Pwede mo naman ilagay sa plastic para mas mura yung cost mo, di ba? Para sa puhunan or costing ng ating palitaw, ang nagamit ko po dito kasama na itong aking packaging, itong clamshell ko, ay 163 pesos lahat. Kung 40 pieces yung nagawa natin, yan, tigi 8 ang isang pack, pwede nating maibenta ito ng 50 pesos up to 75 pesos. Depende na lang sa'yo yan kung ano yung flavor na gusto mong ibenta. Kaya kung naging helpful sa'yo itong video na to at gusto mo naman ng isa pang masarap na pang negosyo, itry mo naman yung ating Buchi recipe dito. I-check mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! Ngayon, gagawa tayo ng 3 fillings ng buchi na pang negosyo. Pwedeng luto at pwede ring frozen. Ayan, my name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin.
So, unahin natin yung ating 1 cup ng water. So, warm water lang po yan or yung room temperature ng water. I-dissolve natin yung ating 1 cup ng white sugar. Yan. Haluin lang natin hanggang sa ma-dissolve yung white sugar sa water. Ilagay na natin yung ating 3 1/2 or 3 1/2 cup ng ating glutinous flour. Yan. Tapos haluin lang natin siya hanggang sa ma-absorb nung glutinous flour yung ating water. Gagawa na tayo ngayon ng Buchi Fillings. Kaya kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. So yung una natin ay yung ating kamote. So meron ako ditong more or less kalahating kilo kasi binalatan ko na siya tapos pinakuluan ko na. So imamash natin siya ngayon or dudurugin. Yan. So durugin natin lahat yan. Pag na-mash na natin yung ating kamote, lalagyan natin ng 1/4 cup ng ating condensed milk or kondensada. Tapos, 2 tablespoon ng star margarine. So, haluin lang natin to. So, ito na yung ating glutinous mixture. Ayan. So, magtatakal tayo. Gamit ko yung 1 scoop or 1/8 cup. Magtatakal tayo ng glutinous mixture. Ayan. Lagyan natin. Medyo palaparin ng konti. Lagay natin yung ating 1 tablespoon ng kamote mixture or parang nilupak style to no? So, bilugin lang natin. Yan. Tapos, basain natin ng konti. Parang brush lang natin ng konting water para kumapit yung sesame seeds. I-roll natin siya sa sesame seeds. Okay. Lagyan natin dito. Ngayon naman yung ating cheese filling. So, same procedure lang. Lagyan natin yung ating cheese na naka-cubes or dice. Yan. Tapos bilugin natin siya. Brush ng water. Lagay sa, i-roll sa sesame seeds. At yung ating pangatlong filling ay yung ube. Ayan. So, maganda to kung homemade. Check mo yung ube recipe natin dyan. Ilugin muna na din natin yung ube. Banat-banatin lang natin siya hanggang sa makover ng glutinous yung ating filling. Tapos, bilog. Yan. Water. At sesame seeds. Yan. Gawin lang natin to dun sa iba hanggang sa matapos. Nakagawa ako ng 30 buchi. 8 doon ay niluluto ko na. At ito yung isang option, 'di ba? Syempre hindi naman lahat mabebenta natin ng malapit lang. Mas maganda yung iba, pwedeng sila yung magluto. Kaya ang gagawin natin is frozen. Meron tayong naluto, yun, yung nandoon. Tapos meron tayong ilalagay sa vacuum seal or kahit anong plastic na food grade, no?
Depende sa size na mapipili mo. So, dito po ay kasya 9 pieces. Lagay mo lang ito sa freezer. Pwede mo na siyang ibenta. So, ito pwede nang ibentang ng frozen. Tapos, mamaya tingnan natin yung ating naluto naman. So, ito ipa-fry lang natin to hanggang sa mag-golden brown. Ayan, pag medyo golden brown na siya. Make sure na yung apoy natin is hindi masyadong malakas para maluto yung glutinous flour niya, no? Tapos, pat dry lang natin siya or patuluin. Yan. Okay na. Tuin natin yung iba. At ito na nga yung ating nalutong buchi. Ngayon, pwedeng option, pwede mong ilagay dito sa clamshell as packaging natin, no? Yan. Or styro. Depende sa'yo. Pero syempre, mas maganda kung presentable yung paglalagyan natin. Yan. Isiksik mo. Masyado malaki. Hindi, pero sakto lang. Ayan o. Hindi kasi maayos. Yan. At para nga sa costing ng ating buchi, ayan, meron tayong tatlong flavors. Yun yung cheese, ube, at saka yung sa parang nilupak natin na kamote, no? Ngayon, 30 yung nagawa natin. Ang nagastos natin dito lahat ay 121 pesos. Dinivide ko siya into 3 sets. Yung dalawang set ay naka-plastic or pang-frozen. Tapos yung isa naman is yung luto na 8 pieces. Yung isa 9 pieces. Check mo yung description dito sa baba para sa full breakdown ng costing, ingredients, at yung syempre para sa timestamps na rin natin. Para sa bentahan ng ating buchi ay pwede mo siyang mabenta ng 80 to 100 pesos. Depende po sa pagkakabili ng mga ingredients mo at kung anong i-feeling mo. Ayan. At syempre, ang tubo or kita natin dito ay magre-range na 119 pesos up to 179 pesos. Mas marami kang magagawang buchi, mas malaki yung kita mo. Kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo naman yung Show My Recipe video dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Saging na saba at glutinous rice flour gawin nating pang negosyo. Simulan na natin. Unahin natin sa ating saba. So yung saba ko po ay 6 na piraso na hinog. Medyo malalaki siya. So babalatan natin yan. I-mamash natin muna yung ating saba. Durug-durugin natin yan. Pwedeng balatan mo na lahat ng mga saba mo, tapos saka mo sila durugin. Pero syempre, masyado na silang crowded dito kapag ginawa mo yun. Kaya iisa-isahin natin hanggang sa maubos natin yung ating 6 na saba. Gawin lang natin para dun sa iba pa. Yan, pag na-mash na natin yung ating saba, lalagay na natin yung ating 1 cup ng brown sugar. Pwedeng wash, pwede ring light. 2 teaspoons ng vanilla. Yan, haluin ko muna. Next, nalagay natin yung ating glutinous flour, 2 cups. Siyempre, maya-maya, pag masyado nang madami tong ating glutinous flour, medyo mahirap na tong haluin ng spatula. Kaya ang gagawin ko dito ay kakamayin ko na. Pwede kang gumamit ng gloves, pwede naman na maghugas ka maigi ng kamay mo. Kasi mas maganda yung nadadama mo yung texture ng ginagawa natin. Lalagyan ko to ng 1/4 cup ng water. Unti-untiin ko lang. Magiging medyo watery to, pero i-leave naman natin siya or isi-sit naman natin siya ng 5 minutes. Next naman, pag nahalo na natin siya, lalagay ko naman yung 2 tablespoons ng margarine. Ito kasi pampalinamnam to. So, haluin lang natin. Tapos, i-leave natin sila ng 5 minutes after. After 5 minutes, nanasit na natin yung ating banana and glutinous flour mixture. Ngayon naman, may mantika ako dito at parang i-grease ko lang yung aking ice cream scoop para hindi siya dumikit. Malambot yung ating batter or mixture dito kasi ayoko nung matigas. Ito, pwede nating ilagay diretso dito sa ating sesame seed. Dito natin siya bibilugin. Pwede naman, yung isang option, pwede nating lagyan ng cheese. Cheddar cheese, quick melt cheese, okay naman yan. Tapos lagyan natin dito sa ating sesame seeds. So, gawin lang natin hanggang matapos. At ito na yung first batch ng ating banana buchi. Pwede na tayong mag-prito. Ayan.
Low heat lang, super low heat lang talaga nung aking apoy para maluto yung saging tsaka yung glutinous flour. Kasi kapag na-roast na yung ating sesame seed dyan, syempre pangit naman kung masusunog siya, di ba? Pag nag-golden brown to, ibig sabihin luto na rin yung ating banana and glutinous flour. At ito na yung ating nalutong banana buchi at syempre meron din ako ditong hindi luto kasi pwede mo itong ilagay sa freezer. Kunyari, bukas pa o sa susunod na araw pa yung order mo tapos gagawa ka na ngayon. Kahit mga hanggang 1 week, 1 to 2 weeks na nasa freezer siya din. Bago mo lutuin, ito mo muna or pwede mo rin namang ibenta ng plastic mo lang frozen na siya. At syempre para sa ating packaging, pwedeng gumamit tayo ng 500 ml microwavable tub. Depende sa kung anong gusto mong paglagyan or kung ilang piraso, ganyan. So, depende na po yan sa'yo. Ito ay sample lang naman para meron kang idea. Siyempre, para sa costing ng ating banana buchi, yung puhunan ko po dito ay 201 pesos pero hindi kasama yung aking microwavable tub. So, sabi ko nga, depende sa'yo kung anong gusto mo. Frozen ba? Or yung luto ba? Nakagawa ako dito ng 40 buchi balls. Ayan. Walang cheese. Ito ay may cheese. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng 3 fillings ng buchi recipe na pang negosyo din, pwede mong i-check yung buchi recipe natin dito or i-click mo yung link sa description. Ayan. Give me a thumbs up, subscribe, at i-follow mo na rin ako sa mga other social media platforms ko pa para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng mochi na pang negosyo in 2 ways. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay paghahaluin muna natin yung mga dry ingredients. Kaya sa isang bowl, meron ako ditong kalahating kilo ng glutinous rice flour or yung giniling na malagkit. Tapos lalagyan ko siya ng 1 cup ng cornstarch. 1 cup hanggang 1 1/4 cup ng asukal. So, depende naman sa preference ng tamis mo. Pero yung prepare ko at nilagay ko dito ay 1 1/4 cup. So, haluin muna natin. Tapos, unti-unti nating ilagay yung 3 lata ng 370 ml na evaporada. So, habang nilalagay natin, hinahalo din yan. Yan. Haluin natin hanggang mawala yung lumps o buo-buo. Ngayon, lagay natin yung ating 1/2 cup ng mantika or oil. So, haluin natin hanggang mag-fully combine talaga sila. Ngayon naman, hatiin natin sa 5. Depende sa'yo, pwedeng 3 lang, pwedeng 5 flavors or colors ang gusto mo. So, pero syempre, di ba, mas makulay, mas maganda. So, hatiin natin sa 5 tong mga to. Siyempre, ngayon meron tayong iba't ibang klase ng food coloring dito or food flavoring. Ayan. Unahin natin yung ube. Kahit mga few drops lang. Tapos meron din ako ditong strawberry. Hindi to masyadong matingkad kaya dagdagan natin ng red na coloring. So itong coloring na to food grade po yan. Sagyan natin ng buko pandan. Ayan. Ito naman color lang. Color na yellow lang. Yan. So, haluin natin. Tapos, ito ay strawberry na may konting red coloring. Yung ating buko pandan. And then, itong yellow. Walang flavor to, kulay lang. So, ngayon, transfer na natin sa ating lianera. Lalagyan muna natin ng baking spray. Kung wala kang baking spray, pwede kang magpahid ng oil or butter. Yan. So, lagay na tayo. Take note lang na kada maglalagay kayo sa lianera, haluin muna kasi since meron siyang glutinous rice tsaka cornstarch, magbubuo-buo yan sa ilalim. Ito yung ating unang batch. Tapos, tatakpan natin yan ng aluminum foil para hindi siya matuluan ng tubig. So, yung iba naglalagay ng katsa sa steamer. Pero, minsan kasi, tumutulo pa rin dun yung, kapag manipis yung katsa mo, medyo tumutulo pa dun yung tubig. Pwede mong itaktak para mawala yung bula. Tapos ngayon, ilalagay na natin siya sa steamer.
Arrange lang natin maigi para sumakto yung 5. Yun o. O, diba? Tapos lagyan natin dito sa pinainit nating steamer. Yan. Flame po nito ay medium flame lang. Tapos lutuin lang natin yan ng mga 20 to 25 minutes. Next na gagawin natin ay yung ating milk filling. Kaya naman meron ako ditong 250 grams na powdered milk. Lalagyan ko siya ng 1 cup ng condensed milk. Tapos meron ako ditong butter. Softened na po yan na unsalted. 1/4 cup yan. Sagay natin yung kondensada. So, haluin lang natin to, masa-masa natin hanggang sa maging dough na yung kanyang texture. Tatakpan muna natin to ng cling wrap. So, after 25 minutes, iahon na natin yung first batch. Kung hindi mo pa siya imamasa kasi mainit pa to masyado, no? Huwag mo munang tanggalin yung foil. So, lagay lang muna natin sa gilid yan. So, pakuluin muna natin ulit yung ating steamer. So, ayan ngayon sa aking mat. Naglagay ako ng mantika dito. Spread lang natin. Tapos, try natin magbukas ng isa. Mainit-init pa talaga. Kasi mas maganda talaga na mainit-init. Basta yung kaya mo nang hawakan yung mixture. Kailangan mo siyang i-fold ng i-fold para mas maging stretchy siya. Yan. So, habang gagawin pa natin yung iba, ito para hindi tumigas, kailangan ibalot ulit natin siya ng cling wrap or stretch wrap. Yan. So, gawin pa natin yung iba. Ayan. At ngayon naman, ikakat na natin. So, depende yung size kung anong gusto mo. Ito kasi, yung ginawa ko ay 15 grams yung aking mochi. So, pag binilog mo siya na may palaman, ganyan yun. Takalin muna natin lahat, para uniform. So, ngayon gawin naman natin yung ating mga fillings. So, una natin gagawin syempre yung red mongo filling. So, itong red mongo filling na to ay paste na to na binili ko sa baking supplies. Ang 1 kilo niya, ang pagkakabili ko ay 140. Pero alam ko, mas mura yan kapag mga 5 kilos, ganyan. Less than half tablespoon lang ang ilalagay natin. So, flat lang natin itong ating mochi dough. Habang pinupush natin yung ating filling, inaangat naman natin yung ating dough. So, parang ganyan lang. Okay. Sa lahat ng flavors, ganyan yung mga gagawin natin. So, nag-sample lang ako. So, meron ako ditong ginawang flour. So, itong flour na to, sinangag lang naman yung flour na to. Malalaman mo kapag okay na, pag umamoy na yung aroma niya. Kailangan manipis lang, hindi naman kailangan ng masyadong makapal na flour para dito. So, ito lang, sapat na yan. Parang ikaw, sa puso ko, sapat na. Yes! Next na gagawin natin yung ating parang milk bomb na tinatawag, So, ito, meron na akong ginawang milk filling. Less than half tablespoon lang. Ito naman, pwede mong i-roll dito sa ating desiccated coconut. Same din, hindi naman kailangan masyadong makapal, pero at least meron lang. Yan. Gawin ko lang yung iba. At ito na nga, nakagawa na tayo ng 125 pieces na mochi. So, yung dalawang flavors natin na mochi, meron tong yung red munggo, tapos yung ating milk bomb mochi. Ayan. So, 50 pieces yung nagawa ko sa milk, tapos sa munggo naman ay 75. Ang packaging natin yan ay pwedeng ganito, clamshell na mas maliit sa 500 ml microwavable tub. Ito siya. So, ang kasya po dito ay 10 pieces. Pwedeng 10 pirasong pare-parehas. Kunyari, kung puro munggo, pare-parehas, pero assorted lang yung kanyang colors. Para, di ba, para maganda. Pwedeng ganyan, pwedeng mochi munggo or pwedeng milk bomb. Makakagawa tayo dito ng 12 na clamshells kasi 125 yan, so tig 10. Ngayon, ang puhunan ko po dito ay 395 pesos kasama yung clamshell dito. At syempre, pwede nating maibenta ito. Magre-range ng 75 pesos up to 80 pesos. Ayan, depende na lang yan sa market mo at sa pagkakabili mo ng mga ingredients. Kaya naman, para sa tubo or kita ay pwedeng mag-range ng 505 pesos up to 565, diba? Dito pa lang yan, ha? What more kung mas marami pa, lalo ngayon magpapasko. Kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng isang masarap na kakanin na pwede natin gamitan ng glutinous flour, pwede mong i-check yung ating Buchi na pang negosyo dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng sapin-sapin na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin.
Una natin gagawin ay ang ating base mixture. Kaya naman meron ako ditong 500 grams or kalahating kilo ng glutinous rice flour o giniling na malagkit. So ilalagay ko muna half cup ng brown sugar. So mix muna yan. Tapos 1 can or 300 ml ng kondensada. Any brand po, pwede naman. Yung ating coconut milk or pangalawang piga ng nyog. Habang hinahalo, unti-unting ilalagay. So, haluin ko muna. Okay, tapos ngayon naman lalagay ko yung coconut cream or unang piga ng nyog. So, 1 cup lang din po ito. So, haluin lang hanggang mag-smooth na yung consistency, wala na mga buo-buo. Kaya kapag smooth na yung texture niya, lalagyan naman natin or paghihiwalayin na natin into 3 parts. Pero mas maganda kung sinasala pa din. So, ang gagawin ko is, i-divide ko lang siya ng hating magkapatid. No? Pagkatapos kong hatiin sa tatlo yung ating mixture, ngayon naman, lalagyan na natin ng flavor. So yung una, plain lang, lagyan ko lang ng vanilla. Ito, pwedeng lagyan mo ng ibang color like red, diba, green. Depende po yan sa'yo. And then next, langka. So langka, optional naman tong meron talagang tunay na langka. Pwedeng langka extract lang, pwedeng yellow coloring lang. So itong langka, ginawa ko lang din. Minantamis ko lang yung langka with sugar at saka water. Yan, so haluin ko lang. Siyempre, para mas ma-entice yung color, lagyan natin ng egg yellow food coloring. Yan. Next naman, para sa flavor natin, ube. So, ube, sapin-sapin. Lagyan ko lang din ng 1 tablespoon ng ube halaya. Ito yung ginawa ko lang din ng ube halaya. Tapos, half teaspoon naman ng ube flavoring. Yan. Halo-halo-halo lang. Ayan. Kahit na meron pang konting buo-buo ang ating ube, sapin-sapin, no? Pwede na yan para mas masarap ngayon yung pagkagat mo, merong, ay, may ube-ube konti, di ba? So, yun. Next naman, para sa ating molder, meron ako ditong yung puto, medium size to, ang number ay 308, no? Tapos, nalagyan ko lang siya ng mantika. Nilagyan ko lang siya ng vegetable oil para hindi dumikit yung ating mixture. Next, uunahin ko muna yung puti. At ngayon, lalagay na natin sa steamer. Tapos tatakpan natin ng merong cloth na takip. So ito ay i-steam natin for 8 minutes. Kung ano yung lakas ng apoy mo nung nagpapakulo ka, ganun din yung lakas ng apoy mo ngayong mag-i-steam ka na. After 8 minutes, ito na ang ating first layer. So ngayon naman, lalagyan na natin nung ating langka mixture. Yan. So, iset ulit natin, steam ulit natin siya for 8 minutes. After 8 minutes, ito na ang ating second layer at syempre lalagyan natin siya ng ube mixture naman. Half tablespoon kasi itong gamit ko, kaya 2 lagay. Ito naman ay steam natin for 12 minutes. So, after 12 minutes, ito na ang ating sapin-sapin. Siyempre mainit pa yan, kaya ipapa-cool down muna natin using yung ating cooling rack. At pag malamig na nga, ayan, gumawa na ako ng nakapackaging. So siyempre, ito 10 pieces per pack dahil 30 pieces, lahat yung nagawa ko na sapin-sapin dun sa kalahating kilo. Ayan. 500 ml microwavable tub po itong gamit kong packaging. Kaya naman, para sa costing ng ating sapin-sapin, ang puhunan ko dito ay 153 pesos. Since nakagawa ako ng 30 pieces na ginawa ko siyang tigsa 10 piraso per pack, ay pwede ko siyang maibenta ng 110 hanggang 150 pesos. Depende na lang yan sa'yo at saka sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Siyempre, gumamit kasi tayo ng langka at ube halaya dito. Kaya medyo mas maganda ang presyo natin, no? Special kasi siya. Sa tubo or kita natin para sa kalahating kilo ng sapin-sapin ay magre-range ng 177 pesos up to 297 pesos. Dito pa lang yan sa kalahating kilo. Kaya naman, kung gusto mo pang gawing mas espesyal ang iyong sapin-sapin, pwede mong i-check yung ating sapin-sapin de leche na pang negosyo dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! At dahil malapit na mag-Chinese New Year, gagawa tayo ng tikoy at pwede rin natin gawing tikoy rolls na pang negosyo. Meron tayong 3 flavors. Ito yung peanut, ube peanut, at
Choco Oreo Tikoy Rolls. Ayan. Kaya naman, my name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Simulan na natin. Okay, meron ako ditong 4 cups ng glutinous rice flour. Ayan. Haluin muna natin ng konti. Tapos, ilalagay ko yung half cup ng white sugar. Mix muna natin sila. Kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng 2 and a half cup ng water. So, dito ko na siya kinanaw sa aking, yung pinagtanggalan ko ng condensed milk, no? Kasi sayang. So, mix muna natin yan. Kung meron kang recipe this 2021, ano? Pwede mong i-comment. So, gawa natin ng video, ng costing, ayan. Comment mo lang dito sa baba ng video na to. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon ng vanilla. At ilagay na natin yung 1 and 1/2 cup ng ating condensed milk. Haluin lang natin hanggang sa maging fine na yung ating mixture, no? Wala nang lumps or buo-buo. Habang naghahalo ako dito, nagpakulo na ako ng mainit na tubig para sa pag-i-steam natin, di ba? Kasi madali lang haluin ang tikoy eh. Ayan o. Pag na-mix ng maigi, wala nang mga buo-buo, ayan, fine na. Pwede na natin siyang i-transfer dun sa ating mga lagyanan. So, ito na yung ating mixture. Ayan, yung tikoy mixture. Ngayon naman, ilalagay natin siya, hahatiin natin sa 8 inches round, no? Depende sa iyo, no, kung anong gusto mong size, 'di ba? Sa akin, 8 inches round, nilagyan ko siya ng cling wrap or stretch wrap para hindi mahirap mamayang tanggalin at mantika or baking spray. Okay? So, ilagay na natin. So, gagamit ako ng strainer para maiwasan pa rin yung mga lumps, no, or mga buo-buo, 'di ba? Mga diyan. So, hatiin natin siya sa 3. Kaya, ang gagawin ko, lalagyan ko muna yung 3. Then, ibabalanse ko na lang. Ayan, pag kumukulo na yung ating tubig, lalagay na natin yung ating mixture, no? Di kasi kasya yung 2 o 3, kaya isa-isa ko. Tapos, naglagay ako ng tela para hindi po umawas yung tubig, di ba? So, timeran natin yan ng 30 to 35 minutes. Ito na yung ating mga tikoy. Ayan. So, nilagay ko na dito. Actually, pwede na nga itong ibenta eh. Yung alone lang. So, ganito. Pero, syempre yung sa atin, gagawin natin siyang tikoy rolls. Ayan. So, habang mainit-init pa, nilagay ko na dito yung ating tikoy. Ngayon naman, gagawin natin yung ating coating, no? Yung peanut coating natin. Meron na ako ditong na-crushed na mani. 'Di ba? Ang ginamit ko lang po dito is yung happy, para happy ang life. Tapos meron ako ditong 6 pieces ng choco mani, yung peanut bar. Ayan. Crinash ko din siya. Then paghahaluin ko lang dito. So para mas malasa yung ating tikoy rolls. Yan. So, pag nahalo na natin yan dyan, i-leave na natin to. Okay. Ngayon, ipa-flatten naman natin yung ating tikoy. So, depende sa kapal na gusto mo, no? Pero, syempre, ang tikoy hindi dapat masyadong makapal yan eh. So, dahan-dahanin lang natin. Maganda talaga siyang i-roll kapag mainit-init pa. Kasi sumusunod siya. Pwede natin gawing pa-rectangle siya para madali para sa atin mag-hiwa. Mag-filling. Filling. Para sa ating unang filling, ito yung ating peanut butter. So, maglalagay tayo dito ng peanut butter na filling. Depende sa kapal na gusto mo. Ako gusto ko yung medyo makapal para hindi sayang
Yung hindi parang hindi bitin, 'di ba? Yan. Tapos titiklop natin yan dito. Mga 2 ikot lang. Yan. Pwede na yan. Tapos meron akong pang-slice. Nilagyan ko siya ng konting mantika para hindi siya didikit dito sa ating ano. Yan o, para smooth. Okay. So ito yung ating peanut. Again, depende sa size na gusto mo. Yung pag-cut. Ganyan. Pwedeng ganito kalaki. Diba? Tapos, syempre, ito na siya oh. I-roll natin siya dito sa ating peanut coating. Yan. Yan. Para naman sa ating ube. Ube ang ating, meron ako ditong ube halaya. Ito yung gagamitin natin na. So again, ikot ulit. Yan, 2 ikot ulit. Lagyan natin ulit ng peanut coating or i-roll natin siya sa peanut. Yan. At syempre para sa ating pang-finaling filling, Nutella or chocolate filling. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Ito kasi ay favorite ng aking Junakis. Aking bunso. So, siya nag-request nitong chocolate na to. Kaya, kung favorite ng anak ko, baka naman maging favorite din ng ibang mga kids, di ba? Kasi chocolate, tsaka mga kids at heart. Basta yung mga may hilig sa chocolate dyan. Pwede rin. Kasi masarap. Sikat lang natin siya. Yung pinag-iikutan ko dito, kung makikita mo, nilagyan ko siya ng stretch wrap, no? Tapos, nilagyan ko din siya ng, nisprayan ko siya ng baking spray or pwede mo namang lagyan ng mantika. Spread mo ng mantika lang. So, hatiin ulit natin. So, depende sa gusto mong laki, haba, ang iyong pasensya. Dito natin siya iro-roll sa ating crushed Oreos. Siyempre, chocolate nga. Kaya, dito sa crushed Oreo natin siya ilalagay. Yan. Ito na yung ating mga tikoy rolls. Perfect na perfect ngayong Chinese New Year. At ito na nga. Ito na yung ating mga tikoy rolls. Ayan, yung ating peanut, yung ating ube peanut, at syempre yung ating choco Oreo. Ayan. Ngayon naman, ang gagawin natin is, ilalagay na natin siya dito sa clamshell. So, ang size po nito ay OPS H1L. Hindi ko alam eh. Pero yan yun. Hindi man kita. Hindi kita. O, basta yan po yun. Maliit lang. Ngayon, nalagay ko na siya. Gagawin natin assorted. So, ikaw pwede naman na ang gawin mo is, kunyari, isang flavor lang, di ba? Pero ako, gusto ko siyang gawin as assorted. Ito ang gawin natin dito. Ay, wait lang. Since assorted siya. Di ba? Since meron tayong 3 flavor, nalagay natin yung 3 flavor dyan. Yan. So, alam mo ba, na ang puhunan lang natin dito is 153 pesos. Tapos, pwede natin siyang benta ng 60 to 80 pesos. Check mo yung description sa baba para sa full ingredients, yung breakdown ng ingredients natin at costing.
At syempre, makakagawa tayo nito since ito yung isang bilog pa lang yung nagawa ko, meron pang dalawa. 'Di ba? So, kung nakagawa ako sa isang bilog ng dalawang clamshell or dalawang set, makagawa tayo total ng 6 na clamshell na ganito. Okay? Kaya naman, ang pwede nating tubuin or kitain dito is magre-range ng 207 pesos up to 327 pesos sa 6 sets pa lang yan. Kaya naman, kung naging helpful sa'yo itong video na to, panoorin mo din yung ibang mga videos ko dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! At dahil Burmans na, syempre Paskong Pasko na, kaya naman Puto Bongbong na pang negosyo ang gagawin natin ngayon. Syempre, isi-share ko sa iyo yung recipe, yung tips kung paano, yung costing natin, at syempre, kung magkano natin siya po pwedeng maibenta ngayong season. I-check mo yung description dito sa baba dahil nandito yung full na ingredients natin at costing. At syempre, nandito rin yung timestamps na kung saan pwede mong balik-balikan yung mga gusto mong parte ng video na to. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman kung bago ka sa channel na to, i-hit mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-click pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Tara, umpisahan na natin. Harap. Para sa ingredients ng ating puto bongbong, meron tayong 2 cups ng ating glutinous rice flour. So, yung glutinous rice flour po, para sa hindi nakakaalam, ay giniling na malagkit. So, powderized na siya. Ihahalo natin yung ating half cup ng rice flour. Ito naman yung giniling na bigas. So, maigi pa rin na meron siyang hint ng bigas at malagkit, di ba? So, yun. So, halo muna natin sila. Yan, mix muna natin para magbalance yung kanilang mga texture. And, of course, gawa tayo dito ng parang hole. Lalagay natin yung ating 1 tablespoon ng ube flavoring. So, itong ube flavoring na to, any ube flavoring naman po ay pwede, any brand. Pero yung gamit ko kasi is Bakersfield. Tapos, lalagyan natin ng water. So, yung ginamit kong water ay 1/2 cup. Tapos, ayan. So, i-form lang natin siya ng parang dough. Pero kasi may gusto akong i-achieve, kaya gusto ko mano-mano kung i-form. Sagyan mo na lang ng water. So, 1 cup na yung nilagay ko at kaya na itong 1 cup. Form na lang natin. Dito kasi mas maganda yung nafi-feel mo kung yung texture. Meron akong gusto, hindi ko maipaliwanag pero meron akong gustong texture na ma-achieve. Kung meron kang recipe na gusto mong i-request or gawan ng video, yan, para makita yung costing, kung paano paggawa, pwede mong i-comment dito sa video dito sa baba. Ayan. So, ito yung sinasabi kong texture na hindi ko maipaliwanag. Nasa dulo ng dila ko. Pero ngayon alam ko na, yung hinahanap kong texture is yung sandy na parang masand siya na texture, ganyan. Hindi siya ganun ka talagang dough, no? Na usual, tapos i-grate natin. No. Kundi ganito, parang powder pa rin siya. Kasi yun yung feeling kong nakikita ko sa mga puto bongbong talaga na, 'di ba, yung traditional. So, ang ang pinaka tip diyan is yung water level natin. Kung nakita mo kanina, nilagay ko lang na water is 1 cup. Tapos yung aking flour is parang 2.5 pag kinombine na yung 2.5 cup ng flour natin pag kinombine mo yung dalawa. Yan. So ganito yung kalalabasan niya. So ngayon ang gagawin natin dito is i-mold na natin siya. Nagpakulo ako ng tubig for the steamer. Tapos, ang gamit ko is yung dahon ng saging. Bakit dahon ng saging? Kasi gusto ko pa rin yung traditional, yung amoy ng saging, di ba? Pero kung wala naman, pwede naman kayong gumamit ng aluminum foil. Pero kung meron, kasi mas mura to, kung makakuha ka din, di ba? Mas mura at syempre, eco-friendly din. So, pwede yung dahon ng saging. Okay? So, gagamit tayo ng margarine. Kahit yung margarine sa palengke, okay lang din yun. Pero kung wala,
Pwede ka naman gumamit ng any kind ng margarine. So, lagay natin dyan. Tapos, takal lang tayo ng 2 tablespoon ng ating powder. Tawag dito, puto bongbong powder. Yan. So, ang gagawin natin is, iikot na natin siya. Pag gagamit ka nitong dahon ng saging, kailangan mo siyang initin sa apoy para maano mo siya, matiklop mo siya. Kasi pag hindi, magka-crack-crack siya, di ba? Di ba ano siya, ma-crunchy kasi ito eh. Saka para malinis na rin. Bakit natin nilalagyan ng margarine? Kahit powder siya kasi kapag in-steam natin to, mamumuo na siya. Baka dumikit, mahirapan tayong tanggalin. Baka perfect talaga nito pang kahit hindi Pasko, no? At saka kahit nandito ka lang nasa loob ka lang ng bahay, di ba? Wala kang pwesto, pero meron kang cellphone, meron kang internet or data, di ba? Pwede mong picturean, tapos pwede mong i-post sa mga kapitbahay mo, etc., etc. Yan, so ito na yung ating last. At dahil kumukulo na rin, sakto lang, no? Kumukulo na rin yung ating steamer, kulong tubig natin. Ilalagay na natin ito. At bibilangin natin kung ilan yung nagawa. Ang kagandahan kasi dito sa steamer, ang paggamit natin steamer, sabay-sabay na yung gawa natin, di ba? So, 1, 2, 3, 4. So, nakagawa tayo ng 22 na balot ng ating puto bongbong. So, ngayon, lalagyan na natin siya sa steamer. Ayan. So, dahil kumukulo na yung ating tubig, no? Lalagay na natin itong puto bongbong natin at medium fire lang. Ayan natin siya for 10 to 15 minutes. So, ito na ang ating puto bongbong. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa, ay, ang sarap. I-roll natin siya sa nyog. So, para ka rin talagang yung bamboo steam, di ba? Kasi yung lambot niya. Tsaka kapag talaga, kung meron talaga kung possible na ang gamitin mo is itong banana leaves or dahon ng saging, kung possible na ito yung gamitin nyo, much better talaga kasi yung amoy niya, grabe, ang sarap, ang bango. So, i-roll mo lang siya dito. So, lalagay na natin siya dito sa ating microwavable tub na 500 ml. Yan. So, ito yung yung classic or original puto bongbong natin, di ba? So, lalagyan natin pinapahiran siya ng margarine. So, after nyan, yung ating muscovado sugar. Yun. Yung talagang nagpapasarap dyan eh. At para sa ating special naman, alam mo naman ang mga Pinoy, napaka-creative, no? So, bukod sa ating classic na puto bongbong, ayan, yung nabibili natin simula nung mga bata pa tayo, di ba? So, ngayon, dahil iba na ang panahon, naman tayo, nag-level up. So, lalagyan natin siya ng leche flan. Depende po kung ano yung mga gusto mo pang ilagay, no? Sa ating puto bongbong, yung special. At hindi lang yan dahil lalagyan pa natin yan ng keso. Overload sa kasarapan talaga tong ating puto bongbong. I-drizzle natin ng condensed milk. So, any brand ng cheese, ng condensed milk, pwede naman, ha?
Pero ito lang kasi yung meron ako dito. Right. So, ito na ang ating puto bongbong na pang negosyo. At para sa costing ng ating puto bongbong, meron tayong dalawang ginawa. Yun yung classic, yung paborito natin simula't simula nung bata tayo. At syempre yung special. Syempre, dahil nga napaka-creative na nating mga Pinoy ngayon, 'di ba? So, any toppings ay pwede mong ilagay dito. At syempre yung presyo ko, depende kasi sa pagkakabili ko. Ikaw, kung mas mababa yung mga ingredients mo dyan, mas pwede ka pang kumita, no? Mas pwede ka pang mag-profit kasi ang nagamit ko dito lahat-lahat sa ginawa natin kanina, no? Magbe-base ako dito sa ating special 143.55 pesos. So pagpalagay na natin 144 pesos, no? 144 yung ating puhunan. Nakagawa tayo ng 5 microwavable tab ng puto bongbong, iba-iba yan, no? Pero syempre, sabi ko nga dito tayo sa mas mataas yung costing magbe-base para pwede nating laruin na lang, no? So yan, pwede mo siyang mabenta, pwede mong mabenta yung ating puto bongbong ng from, itong classic na to is from 55 pesos to 75 pesos. Pero itong special natin is pwede mong mabenta from 70 pesos up to 85 pesos. Bakit? Kasi syempre, yung packaging natin is mahal din. So ikaw, kung gusto mong mas mababa lang, pwede kang magpalit ng packaging. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo para mas lumiit yung costing mo. Pero syempre, kailangan meron ka pa ring tubo, no? So, ang bentahan natin is gano'n. Kaya naman ang tubo natin, pwede nating tubuin dyan, ay nagre-range ng 186 pesos up to 287 dito sa limang microwavable tab or 5 servings pa lang. So, imaginein mo ngayong darating na Pasko, 'di ba? Ngayong Burmans, ang dami-dami nating pwedeng maibenta, no? At syempre, yung sa ginawa natin kanina na pag-steam, hindi ka na mahihirapan dahil pwedeng maraming batches yung magawa mo. Kaya kung naging helpful sa itong video na to, give me a thumbs up and syempre, i-subscribe na at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Watch the next video para sa iba pang negosyo recipe. Today, magluluto tayo ng palitaw with yema fillings na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin syempre yung ating dulce de leche or yema. Kaya dito sa aking sauce pot, maglalagay ako ng 2 large eggs, 1 can ng aking kondensada. Any brand naman po ay po pwede. Tapos half teaspoon ng ating vanilla. Syempre, whisk natin to. No? Kailangan mag-combine yung tatlong ingredients natin dito. Low heat lang. Hayaan natin siyang mag-thicken yung kanyang yema. So, ito naman, isang option, pwede naman na gagamitin mo is yung nakakan na dulce de leche. No? Kung ayaw mo nang magluto pa nito or ayaw mo nang mayroong egg, ganyan, gusto mo eggless. Pero kasi, ang ginagawa ko doon, pinipressure cook ko yun ng mga 3 hours. So, medyo magastos sa gas. Kung uling, okay lang. 'Di ba? Kung uling, maramihan. No? Yan. So, halo-halo lang tayo dito. From time to time, i-check natin yan. Ayan, at kapag ganito na yung consistency niya, ito na yung tipong hindi mo napapatiran ng halo, no? Kasi kapag ito tinigilan mo ng halo, maya-maya dumidikit na yung ilalim or masusunog. So ito, haluin pa natin ng mga 5 minutes pa. After 5 minutes, ito medyo malapot-lapot na siya. Ngayon, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng salted butter para syempre pantanggal umay na rin, no, sa tamis, pambalanse, no. Tsaka para maging smooth yung texture ng ating yema. Haluin lang natin ng mga 1 minute na lang. Okay, so after 1 minute, pwede na nating tanggalin sa apoy at i-transfer sa ating bowl. Syempre, scrape natin yung sa mga gilid, ano, sayang. Hayaan nating mag-cool down ito. Pag nag-cool down po ito, ay magtitiken palalo itong ating yema. So, hayaan lang muna nating mag-cool down yan. At ngayon naman, habang kinu-cool down natin yung ating yema, lagay natin yan dito sa gilid. Gagawin na natin yung ating palitaw. So, ito is 1 kilo or 2 pack ng ating glutinous rice flour. Lalagyan natin siya unti-unti. Kikreate tayo dito ng space. Ayan, sana all may space. Lalagyan natin 4 cups ng water, pero unti-unti lang. So, talagang nag-gloves po ako kasi para mas mahalo natin ng maganda yung ating palitaw. Yan. So, haluin lang natin to hanggang sa ma-form natin yung dough. Konti lang. Mga half cup lang. Tama na. Yung magic kamay ko excited.
Ang naman nito, sa palitaw naman or sa glutinous, no, kapag kayo ay naghahalo, paano po yun nasobrahan ko yung tubig? Paano yun? Parang kulang. Dagdag bawas lang naman po ang katapat nito. So kung kunyari, nasobrahan mo ng tubig, dagdagan mo ng glutinous flour pero dahan-dahan lang. Kunyari, kulang pa sa tubig, dagdagan mo pero konti-konti lang. Yung sa akin kasi, dumami yung tubig. Tapos, ito naman po ay, pag hinayaan mo lang na ganyan, kunyari, nirest mo siya, no? So, ma-absorb ng glutinous flour yung water. Wala pa rin namang tapon, hindi naman siya masasayang. Kagaya niyan, halu-haluin mo lang yan, ma-absorb ng glutinous flour yung water. So, total, 4.5 cups yung nailagay po dito. Pag nahalo-halo-halo na natin yan muna natin ng kahit mga 1 to 2 minutes. Ayan, at after 2 minutes, pwede na nating ihulma yung ating palitaw, no? So, gagamit ako 1 tablespoon. Depende naman po kung anong gusto nyong laki. Ako gusto ko siyang gawing palitaw balls. Tapos, ipa-flat ko lang siya ng ganito. Then, gagamit ako ng 1 teaspoon. Sausaw ko muna sa mantika, konti lang, para hindi lang madikit masyado yung yema natin. Lagay tayo ng 1 teaspoon dito. Tapos, form natin ng bilog. Dapat masakop talaga nung palitaw yung ating yema kasi pag hindi, may tendency na siya, luluwa. Roll, 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 roll. Sagin natin dito. Sprinkle tayo ng glutinous flour para di dumikit yung ating mixture. Pag nabalutan na natin yung ating mga palitaw, ayan, so pwede na nating ilagay or ilublob dito sa ating simmering na tubig, no? So kailangan enough para makover yung ating mga palitaw. Tapos kung gagawa ka ng marami, kailangan yung tubig mo para hindi ka lagay ng lagay, tapos pakulunan naman ulit, 'di ba? Damihan mo na siya at first. Pwede po bang gawin yung palitaw overnight kung bukas pa lulutuin? Ang maa-advise ko po or mare-recommend sa inyo, gawin nyo siya early lang, hindi yung overnight talaga. Siyempre glutinous to, tumitigas po ito. Unless gusto nyong maging matigas yung inyong palitaw. Pero ako ayoko kasi ng matigas, kaya yun yung marirecommend ko sa inyo. Tapos, huwag mo na lagyan ng nyog. Pag ita-travel mo siya ng malayo or yung bibili sa'yo is malayuan, di ba? Kasi para hindi madaling mapani. So, i-separate mo si nyog, tapos i-separate mo din tong si palitaw. So, antayin nating lumutang ito. Ayan, at kapag lumulutang na ang ating mga palitaw, strain na natin yan. Tanggalin natin yung excess na water. Tapos lagay na natin agad dito sa ating nyog. Ito kung ibibenta mo agad or ibibenta mo malapit lang. Kapag hindi naman, pwedeng stay mo lang muna sa isang dry na lagayan. At saka hayaan natin na lumutang talaga kusa yung palitaw. Huwag nating hinahalo para lumutang siya. Di ba parang tao lang yan? Hayaan mong magkusang magpakita siya sa'yo kaysa hinahanap-hanap at hinahabol-habol mo. Yes! May ganun talaga. Tapos, i-roll natin dito. Lagyan natin dito sa side. So, gawin lang natin to sa lahat. At ito na nga, ready nang ibenta ang ating mga palitaw with yema fillings. Ayan. Siyempre, tikman ko muna, di ba? So, optional, pwede tayo kasi magbudbod ng ating sesame seeds. Pero, yung sugar kasi, pag may yema, parang hindi ko na nire-recommend. Kasi, sakto na to. Yema. Sarap. Saktong-sakto yung timpla ng yema natin. Kasi salted butter yung nilagay ko dito, di ba? So, hindi siya masyadong matamis. Kaya para sa packaging natin, pwede tayong gumamit ng 500 ml microwavable tub. Ayan, 10 pieces yung pwede mong mailagay dito. Sa costing naman, ang nagawa ko sa palitaw, yung sa glutinous flour kanina na 1 kilo, ay 70 pieces yung dun sa 1 tablespoon. Ngayon, sa yema, ang nagawa ko lang dun sa niluto natin kanina, yung mga ingredients, ay 54 pieces. So, 54 lang yung nalagyan ko. So, itong set na to, ginawa ko na lang siyang classic na palitaw, no? Yung may asukal at saka sesame seed. Ayan. Tapos, ang i-costing ko dito ay yung dun lang sa nilagyan natin ng yema. Yung may yema filling. Kaya, ang punan ko po doon ay 186 pesos. Ayan, kasama na yung microwavable tub kasi makakagawa tayo ng 5 nito tapos may free tayo na 4, di ba? Pwede nating maibenta ng 90 to 100 pesos. Depende na lang po yan sa market mo, sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Di ba? Kaya naman, ang pwede nating kitain or tubo dito sa ating mga palitaw with yema fillings ay 264 pesos up to 314. Di ba? Sobrang sulit na sulit at ang sarap
talagang ibenta ng ating mga kakanin ngayon. Kaya naman kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng makulay at maraming flavors na palitaw, pwede mong i-check yung ating palitaw in 3 ways dito. Ayan. O kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today magluluto tayo ng kalamay recipe in 2 ways na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una kong gagawin ay yung ating base, kaya naman maglalagay ako ng 1 kilo ng ating glutinous rice flour. Halo ko na rin yung 4 cups ng brown sugar. Pwede kang gumamit ng white nito, pwedeng light lang. Tapos lalagay ko na rin 1 teaspoon ng iodized salt. Haluin ko muna. At kapag na-incorporate na natin yung mga dry ingredients, ngayon naman unti-unti kong ilalagay yung 8 cups ng coconut milk or yung pangalawang piga ng nyog. Ngayon hahatiin natin into 2 yung ating mixture. Gagamit pa rin ako ng strainer para ma-strain pa rin yung mga buo-buo pa. Yan, kagaya nito. After ko mahati into half, ngayon yung isang mixture, ito yung classic. Lalagyan ko lang siya ng 1 tablespoon ng vanilla. Halo-halo ko lang. Tapos, lalagyan ko din siya. Optional naman to, pero gusto ko lang na meron akong buko. Lagyan ko siya ng buko strings. 2 buko to, hatiin ko lang sa 2 part din. Tapos, lalagay ko siya dito sa aking molder na merong dahon ng saging. 9x3 po itong molder na to. Pero kahit anong molder naman ay po pwede. So, dito ko ilalagay yung isa. Yan. Ngayon ilalagay natin siya sa molder. Kahit anong molder naman, pwede. Ako dito sa mga maliliit na molders lang para alam ko tansyahin pag nilagay ko na siya sa bilao. Tapos ngayon, yung isang cooking method na gagawin natin ay i-steam natin siya. Meron ako ditong kumukulong steamer. So ilalagay ko lang. Okay, 1, 2, and 3. Ito, i-steam lang natin 35 minutes hanggang 50 minutes. Next naman yung ating ube kalamay. Yung half mixture, lalagyan ko siya ng ube halaya, half cup. Tapos lalagyan ko din ng ube flavored. Depende sa'yo kung gaano mo gusto kakulay yung iyong kalamay. Pero 1 tablespoon, pwede na yan. Halo ko lang. Tapos ilalagay ko na yung buko meat or yung buko strings. Yan. And then, yung isang cooking method na gagawin natin ay lulutuin natin siya sa kawali. Medyo tricky part kasi kailangan hindi mo siya tatanggalan or aalisan sa paghahalo. Gawa ng baka masunog. Haluin natin hanggang sa magbuo-buo na lahat siya. At kapag ganito na ang ating mixture, ayan, sumasama na siya. Okay na yung ating ube kalamay. Ngayon naman, meron ako ditong 3 10 inches na bilao, plastic bilao. Lalagyan ko lang siya ng coconut oil, yung mantika nung latik. So, yung kakanggata or coconut cream, niluto lang natin. Ngayon, maglalagay na ako ng mixture. Medyo madikit ang ating kalamay. Hindi ko kasi ilalagay lahat yan. Kasi gagawa ako ng duo. Para natin ma-flat yan, gamit tayo nitong dahon ng saging. Init-init pa. Flat-flat lang natin yan. Tapos, gamit na tayo nitong spatula. Check natin itong naka-steam. Ayan. Medyo okay na to. Ayan. So, habang mainit pa, transfer na natin to. Mainit nga. Yan. Yan. Tapos, lalagay ko naman yung kabila na ube. So, ito duo. Yan. Yun. Pag malagkit, lagyan natin ng coconut oil. Flat natin yan. Next. Para naman sa ating original na kalamay. At ito na ang ating mga kalamay. Meron tayo dito yung ating classic na kalamay. Siyempre, lalagyan muna natin pala. Nakalimutan ko lang. Lalagyan muna natin ng latik yan. Yun o. Yan. Mas maraming latik, mas masarap. Lalo na pag sa mga kakanin. Yan, o diba? Ang ganda na. Siyempre, yung iba din. Ito ay yung classic na kalamay. Tapos, ito naman ay yung ating ube kalamay. Yan. Ayan, at syempre, yung ating duo, 'di ba? Para yung mga customer natin wala na silang pagpilian pa.
Again, pina-special to dahil nilagyan natin ng additional na buko. At para naman sa costing ng ating kalamay, ang punan ko po dito ay 248 pesos. Nakagawa ako ng tatlong tig 10 inches na bilao. Kasama na yung bilao doon, so pwede nating maibenta yan ng 200 to 300 pesos. Depende na lang po yan sa mga ingredients na mabili mo at sa market mo. Ngayon, para sa 2-bore, kita natin mag-range ng 352 pesos hanggang 652 pesos. So, di ba? Dito pa lang yan, 1 kilong glutinous flour pa lang yan. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng isa pang kakanin na siguradong mabentang mabenta, pwede mong i-check yung ating Biko recipe na pang negosyo dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.